welcome po sa panibago na mga episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV. And para naman po sa vlog natin for today, i-share ko naman po sa inyo yung mga life hacks na ginagawa ko po personally sa mga halaman natin at saka yung mga natutunan ko na rin po dun sa mga ibang bumibisita po sa garden at saka dun sa mga ibang mga plantitos and plantitas na nakakapagbigay sa amin ng suggestion. So, iisa-isahin natin yung mga bagay na yan. At syempre, bago tayo pumunta sa ating topic, big shoutout po muna kay Ma'am Niela Zaballero Castro ng Sariaya, Quezon. Si Ma'am Niela nga po pala, isa sa client natin when it comes sa landscape. And talagang sobrang decided siya, even if sobrang layo nito, nasa Sariaya pa si Ma'am, pero nag-decide siya or parang gusto niya talaga na kami yung gumawa ng project doon sa kanilang bahay sa Sariaya, Quezon. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa Greenyard PH. At sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden na dito po sa screen yung aming complete address. So, eto na nga, pumunta tayo sa ating topic at ang una nating i-share sa inyo ay yung halimbawa, yung katulad dito kasi nangyari to ditong mga nakaraang holidays. Dahil, syempre, nung All Saints Day, nung All Souls Day, holiday yan and long weekend yan. And marami sa atin yung nag-out of town, minsan doon sa sa mga ibang bahay, wala namang caretaker, wala naman tayong gardener. And ang worry natin kadalasan dyan ay kung papaano ba natin mapapanatiling fresh, buhay at hindi nalalanta yung mga halaman na maiiwan natin. So ito, ang isa sa pinakamagandang suggestion na pwede nating gawin pagdating dito, pagkahalimbawa, siguro sabihin natin ilang days tayo mawawala and worry tayo sa mga houseplants natin, is yung, lalo na kapag yung mga hindi natin madidilig syempre, di ba? So, ang pinakamabisa dyan na gawin natin is, i-dip natin siya sa kunya, meron kayong bathtub o kaya kahit sa lababo or di kaya naman ay pwede rin itong gawin sa mga batya. So, kukuha lang tayo, lalagyan natin ng konting tubig yung lababo natin, yung i-stackan natin siya ng tubig, o kaya naman yung bathtub at saka yung batya. Pagkatapos ay magsosoak tayo or lalatagan natin ng towel, pinakabatya, sink, or kaya naman ay yung bathtub natin. Or pwede rin naman na wala na. So, ang mangyayari lang kasi kapag siya sa towel, is yung towel kasi sumisip-sip siya ng tubig. Tapos, kung ipapatong natin dun yung mga halaman natin, yung mga houseplants natin, very moderate or slowly makukuha or ma-absorb ng halaman yung sinipsip na tubig ng towel. So yan, parang wala siyang pinagkaiba sa bottom watering. Kaya lang, isang nito is mas mabagal yung pag-absorb ng kasi hindi siya directly nakapatong talaga sa tubig. So yun yung number one na pwede natin gawin kung sakaling walang maiiwan sa bahay at walang magdidilig ng ating mga halaman. At ang susunod sa ating listahan, ito, problema nyo din ba yung halimbawa may mga houseplants kayo na malalaki yung dahon, especially yung mga money tree, mga cardinal, yung mga red Congo, Fidel. So, yun yung mga houseplants kasi talaga na malalaki yung dahon. And syempre, it tends to collect dust over time. And ang pinaka natin dyan, lalo yung mga lush na yung fiddle leaf na ang laki ng dahon, yung rubber tree. Syempre, medyo time consuming yan kapag halimbawa pupunasan natin isa-isa yung mga dahon. Eto, kung halimbawang maliit lang naman yung ating halaman, sabihin natin pwede nating i-lift, ang pinakamagandang gawin natin dito is bigyan natin sila ng shower. So, kung halimbawa maliit lang naman, pwede natin silang gawin or pa-showeran or pa-sprayan yung pinakadahon nila, yung lahat ng dahon nila sa CR o kaya doon sa labas. So, ito, medyo hindi ako worry dito dahil yung mga rubber tree namin at saka yung fiddle leaf namin, kadalasan to nasa nasa labas siya. So, ang ginagawa ko na lang talaga dito, hinuhos ko yung bawat dahon para at least maugasan yung yung mga dahon ng ating mga halaman. Kasi importante na malinis yung dahon kapag masyadong makapal na yung mga alikabok na namumuo doon sa ating mga dahon, syempre naapektuhan yung photosynthesis nila. Kaya importante na laging malinis yung dahon. So yun, kung halimbawa medyo kailangan natin ng mabilisan lang, konti lang
yung oras natin, yung free time natin, mas maganda kung isa-shower na lang natin. Pero kung halimbawa mas marami tayong oras, mas maganda kung napapahira natin isa-isa yung dahon. And ang susunod sa ating listahan is kung papaano ba natin ma-check ng maayos kung ang atin bang mga halaman ay totally dry na yung soil. So ito kasi ang kinadalasan na sinasabi natin sa inyo is yung pag-poke ng fingers doon sa pinakaibabaw ng halaman. Siyempre, kahit ilubog natin ng sagad yung daliri natin, hindi naman, lalo na kung halimbawa medyo malaki yung paso natin, hindi naman siya aabot sa pinakailalim. Yun yung isang pinaka-worry. Kasi minsan, kapag sabihin natin yung hindi maganda yung drainage hole ng ano natin, ng pot natin is maliliit, although nakaka-penetrate palabas yung mga tubig, hindi totally natutuyo yung pinakailalim. Kaya kung papansinin mo, pag poke mo ng finger, okay, tuyo na pala tong itong halaman na to. So, pwede na ako mag-delect. Pero not knowing na yung palang pinakailalim niya is basang-basa pa. Kaya minsan ang nangyayari, akala mo ay tuyo na siya, didilig ka, yung pala nag-overwater ka, kaya hindi gumaganda halaman mo, kaya namamatay yung halaman mo. Kasi syempre, yung pinakailalim ng paso mo, hindi mo naman nasukat, basang-basa pa pala. So, ang pinakamaganda, meron kasi may nabibili tayong stick na may mga hole na pagka idinip mo, pag itinusok mo, pag angat ng stick na yon, meron siyang makukuhang small amount of soil hanggang sa pinakailalim. So, yun yung isa. Pangalawa, kung wala tayong ganon, ang pinakamaganda dyan is yung kahit isang stick lang, like barbecue stick, o kaya naman yung mga, kung ba, may mga kawayan kayo, yung maninipis, mga patpat, stick nyo lang, i-stick nyo lang or itusok nyo lang hanggang sa pinakamailalim. Kadalasan, yan, pag angat nyan, makikita mo naman, i-feel mo lang, kung halimbawa hindi lumabas or hindi nag-reflect sa stick kung basa ba siya or hindi, i-feel mo lang yung stick, and then makikita mo or mararamdaman mo naman doon na kung basa ba or tuyo na yung soil sa pinakailalim. At saka isa pa, pag hinugot mo, makikita mo naman doon sa soil kung tuyo na or basa pa talaga yung soil sa pinakailalim. Kasi meron pa rin namang kakapit at sasama dyan, lalo na kapag basang-basa yung soil natin. Ang susunod sa ating list ay yung tinatawag nating bottom watering. Ito, madalas din natin tong ginagawa. Ito kadalasan ginagawa kasi siya kapag meron tayong yung dripping plate. So, doon tayo naglalagay ng paso. Maganda mo lang sa bottom watering is nagkakaroon ng mas magandang roots, yung pag-grow ng roots, yung natin, yung mga halaman natin. Siyempre, kapag maganda ang roots, kapag okay, tsaka nakakasipsip siya. Nakakasipsip yung pinakailalim ng roots kahit hindi ka magdilig masyado. Nakakasipsip yung since bottom watering nga siya, mas nakakapag-absorb yung pinakailalim naman. So, ang maganda mo dyan is, syempre, kapag maganda at healthy yung mga ugat, nagiging healthy rin yung mga halaman. Nagre-reflect yan doon sa mga dahon at sa kung gaano kakapal, kalash, at ka-healthy yung inyong mga halaman. At ang susunod naman sa ating hack na nakita natin, ito, natuwa talaga ako dito. Hindi ko pa lang siya nagawa kasi wala pa akong available na materials kapag pagdating dito. Pero kung halimbawa, may mga Legos ang inyong mga anak, especially yung malalaking blocks, pwede natin siyang gawin as a decorative pot doon sa ating mga halaman. Kung halimbawa meron kayong plastic pot na sabihin natin pangkaraniwan or yung medyo makapal na nursery bag and wala tayong pot and meron namang excess or lumang mga Lego or mga blocks, yung malalaki. Pwede nga pala natin siyang gawin as decorative pot. Sabihin natin cube or rectangular na kasya o mag-fit yung pinaka-pot na ilalagay natin sa kanya and makikita nyo na lang, magiging maganda at colorful. And one of these days, gagawa tayo niyan gamit yung mga blocks na yan or yung mga Lego. At saka kung halimbawa, talagang gusto nyo, meron namang nabibili ng mga mumurahin na blocks. And gagawa tayo ng video and papakita ko sa inyo kung ano yung kakalabasan or talaga bang maganda na pang-display sa loob ng bahay. At ang susunod sa ating listahan, ito, very helpful ito and sigurado na experience nyo na to or madalas nyo ma-experience, most especially kapag yung inyong mga pots na ginagamit ay malalaki naman yung drainage hole. So, ang nangyayari, diba, ang tendency niyan is kapag nagdilig kayo, yung karamihan doon, or hindi naman karamihan, pero may mga ilan-ilan na sumasama pagka nagdilig ka, pagka nag-drip or tumagas yung tubig doon sa paso, sumasama yung ibang mga particles or ibang mga
part ng soil. And syempre, nagiging maputik yung dripping plate natin, makalat, lalo na kapag halimbawa natabig. And yun nga, hingin ko siya ng dumi sa loob ng bahay natin. So, ang pinakamaganda at pinaka-advisable na pwede pala nating gawin para at least pag nagdilig tayo sa susunod, hindi sumama yung natin, hindi sumama yung lupa sa pagdidilig natin doon sa mga holes ng ating paso, is lagyan natin ng coffee filter. Let's say, for example, iriripat natin yung halaman natin. So, this is the time na pwede tayong maglagay, especially siguro yung mga maliliit lamang na mga halaman naman natin, na pot natin, di ba? And maglalagay lang tayo noon sa uunahin natin na maglagay ng coffee filter. Kasi syempre, makaka-penetrate pa din naman palabas yung tubig kapag may coffee filter. Ang pinakamaganda mo lang doon, mafi-filter niya nga yung soil at hindi siya sasama palabas ng drainage hole ng ating mga paso. So, makakatulong na yan syempre kung halimbawa healthy yung soil mo, maganda yung soil na gamit mo. Yun lang, ganun kasimple, maiwasan nating mag-create ng mess yung ating halaman every time na didiligin natin sila. Hindi na natin kailangan ugasan yung ating mga dripping plate dahil doon sa mga putek at dumi or soil na kumalat na doon sa dripping plate na. At ang susunod naman sa ating listahan, ito very useful siya sa mga halimbawa sa mga plantitos and plantitas na merong alagang pusa sa loob ng bahay natin. Kung halimbawa meron tayong halaman and magre-repat tayo tapos wala tayong perlite or pumice, pwede pala natin gamitin as alternative yung cat litter sand na ginagamit natin sa pusa natin. Syempre, yung gagamitin naman natin is yung fresh from the bag na binili natin. So, yun yung pwede nating alternative na ihalo, isama doon sa soil natin. Kasi ito palang mga cat litter sand ay porous din. Kung halimbawa naubusan tayo ng perlite or pumice or hindi tayo gumagamit noon and gusto nating gumamit para mas maging aerated yung ating mga halaman o yung roots ng ating mga halaman, ito yung pwede nating isama sa mixture ng soil natin. Para at least, una, makatipid tayo or kaya naman, hindi na tayo magkumahog na bumili pa ng perlite or pumice sa mga garden shop or sa mga online shop. And yun nga, mas kumbaga, same din yung purpose na ginagawa nitong cat litter sand na to at saka ng perlite or pumice. And based dun sa nakita ko, parang mas mura yata yung cat litter sand kung halimbawa bibili ka ng pumice or kaya ng perlite. So, pwede talaga siyang alternative. Yun yung isa. Kaya yung karamihan or yung iba sa nakita ko, sa nabasa ko, mas binibili nila yung mga cat litter sand compare mo sa pumice kasi nga mas mura siya. Kaya ang susunod naman na life hack natin, ito madalas to nangyayari sa mga halaman natin, dun sa mga tumagal na ng mga halaman natin, is yung halimbawa, syempre, hindi natin sila nariripat, dilig lang tayo, fertilizer. Napapansin nyo ba na tumitigas yung soil doon sa ating part, yung doon sa ng halaman natin, doon sa paso na pinagtataniman ng halaman natin. Ito kasi, kapag tumigas na yung soil, hindi na rin siya maganda sa para sa mga halaman natin. Hindi na masyadong makagalaw yung mga ugat, kasi namumuo na siya, tumitigas na, unti-unti nang nagtitigasan yung soil ng pot natin. Kailangan siya laging buhaghag. Kaya nga natin siya sinasamahan ng mga perlite at saka ng mga pumice para maiwasan yung mga ganun at para manatiling aerated para sa mas mahabang period yung ating soil. So, pinakamaganda nito is, syempre, gawin nating buhaghag. So, paano natin gagawin buhaghag yung soil natin? Kahit stick or kung halimbawa meron kayong tool na yung parang maliit na pwedeng pantusok, buhaghagin lang natin, tusukin natin ng tusukin yung soil para at least maging buhaghag ulit siya at hindi yung sobrang tigas. So, yun, pwede natin gawin to kung hindi naman tayo magre-repat. Kasi kadalasan naman, kapag nagre-repat tayo, talagang pinapagpag natin or pinipiga-piga natin, pinipisa-pisa natin yung soil para lumambot ulit siya at mabuhaghag. Pero kung halimbawa, hindi pa naman for repat, nakita mo na medyo matigas yung soil, yun lang, tusok-tusukin mo lang para maging buhaghag ulit yung soil niya from top to bottom. Mas makakatulong yan kasi syempre kapag kaganyan, yun nga, pumapangit yung halaman, hindi na lumalago, hindi na kumakapal, hindi nagkakaroon ng panibagong dahon. So most probably ganun yung pinaka nagiging reason kung bakit ganun. So yan, para mas makatulong, mas maging aerated ulit
yung ating halaman, panatilihin nating buhaghag yung soil doon sa pot. And ang susunod sa ating listahan, ito napapanahon to at natataon to. So yan, kauundas lamang. And syempre, meron tayong mga used candles and may kadalasan ng mga kandila ngayon nakalagay sa glass na magaganda at talagang for decorative purposes. Kung halimbawa, okay na, ubus na, wala na yung candle nito, pwede pa nating gawing decorative purposes sa mga halaman natin, yung mga lalagyan ng mga kandila natin na luma o na naubos na. So, kukunin lamang natin yan and then pwede nating ipatong kung halimbawa, syempre, depende sa size. Kung halimbawa, meron tayong yung halimbawa, laptop table or study table lamang na maliliit. So, pwede natin siyang ipatong or pwede natin siyang gawin as a decorative pot para doon sa ating mga halaman. Like, for example, yung nabibili natin ng maliliit na mga baculares. So, fit na fit yan or mag-fit yan doon sa mga candles na ganun din yung size. Ayan, kung halimbawa hindi na natin kailangan bumili ng ceramic pot, pwede nating i-recycle mga decorative na lalagyan ng kandila natin. So ayan, tamang-tama kasi sigurado marami sa atin yung bumili ng kandila na ganun na pwede pa na nating magamit pa. Just in case ubos na. And ang susunod sa ating hack na pwede nating gawin, ito ay very helpful din. Itong hack na to. Kung halimbawa, overwatered plant. And syempre, kadalasan, ano ba yung pwede nating gawin? Minsan, ang pinaka, na lang natin dyan, option na lang natin dyan is yung, tawag dito, palitan natin ng soil. Eh, kung halimbawa, maliit lang naman yung pot, di ba? So, pwede tayong gumamit ng tissue sa ilalim ng pot or ipapatong natin yung halaman o yung pot doon sa tissue na sabihin natin ifinold natin ng ilan na size nung pot na yon. Isa to sa pinakamabilis na paraan para ma-absorb noong tissue yung excess water na meron dun sa halaman. Ito ginagawa din to kadalasan kapag halimbawa sa mga online selling. And kunyari ito bagong dilig pala or excess or too much water yung meron dun sa halaman, nilalagyan ng tissue dun sa ilalim para yun yung mag-absorb ng excess water coming from the pot. Kaya yan, makakatulong yan para ma-save natin yung yung mga halaman natin kasi talagang itin ng tissue yung excess water na meron dun sa halaman natin or dun sa pot para at least ma-avoid yung overwatering at hindi mamatay yung mga halaman natin. So, yun lamang po and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng videos na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.